Ipinaliwanag ni Enrile na may mga kondisyon ang pahayag ni Duterte na maaring makaimpluwensya sa kanyang sitwasyon. Dapat isaalang-alang ang mga banta sa kanyang seguridad. Kaugnay nito, nag-inisyete ang NBI ng reklamo laban kay Duterte na naglalayong linawin ang kanyang pangalan. Sa ngayon, sinusuri pa rin ng mga piskal ang mga dokumento at ebidensya. Samantala, nanawagan si Senate President Francis Escudero na muling suriin ang Party List System Act. Kailangan matukoy kung sino ang tunay na kinakatawan ng mga party list na tatakbo sa halalan. Gayun din, mahigpit na tinutulan ng China ang presensya ng mid-range missile system ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ngunit patuloy ang AAE sa kanilang mga pagsasanay, na dapat ituring na bahagi ng pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado. Ipinahayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handang alisin ng Pilipinas ang missile systems kung ititigil ng China ang kanilang pananalakay sa mga mangingisda. Isang pagpapakita ito ng pagnanais na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kasabay nito, nagsagawa ng sariling aktibidad ang China sa South China Sea habang isinasagawa ang mga joint patrol ng Pilipinas, Estados Unidos at Canada. Ayon sa AAE, walang naging sagabal ang mga barko ng China sa kanilang mga pagsasanay. Sa ibang usapin, dapat malaman ng publiko ang mga paraan upang maiwasan ang pagiging biktima ng cybercrime, tulad ng pag-ingat sa pagbibigay ng personal na impormasyon online. Mahalaga ring makipag-ugnayan ng mga biktima ng cybercrime sa mga otoridad upang makahanap ng tulong at proteksyon laban sa mga scammers. Sa kabila nito, ang mga pulis na sangkot sa krimen ay nahaharap sa iba-ibang kaso, kabilang ang robbery at obstruction of justice na nagdudulot ng pagdududa sa kanilang integridad. Sa pandaigdigang antas, ang mga usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Rusya ay naglalayong tapusin ang digmaan sa Ukraine. Ngunit patuloy ang pag-igting ng tensyon, kabilang na ang estratehiya ng kanluran sa militar. Samantala, pinapalanong palakasin ng New Zealand ang kanilang military spending bilang bahagi ng estratehiya ng kanluran. Nagdudulot ito ng pressure sa mga mas maliliit na bansa sa rehiyon. Mahalaga rin ang papel ng artificial intelligence sa lumalawak na karera sa armas. Ang bagong teknolohiya ay nagdadala ng bagong hamon at panganib sa pandaigdigang seguridad. Sa lokal na antas, ang mga pangunahing atraksyon ng festival ay kinabibilangan ng mga malalaking e-sculptures at mga espesyal na proyekto na nagtatampok ng iba't ibang tema. Isa sa mga proyekto ay ang Iloilo-Guimaras Bridge, na layuning pagbutihin ang koneksyon sa pagitan ng mga isla at mapadali ang transportasyon. Pinag-usapan din ang mga hakbang ng Philippine Drug Enforcement Agency sa pagsugpo ng iligal na droga, na nagpapakita ng determinasyon ng pamahalaan sa pagprotekta sa mga komunidad. Kasama rito ang talakayan tungkol sa mga iligal na droga na nasamsam sa Cebu, na nagpapakita ng pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa krimen at pagprotekta sa mga mamamayan. Ayon sa National Association of Electricity Consumer for Reform, nag-overcharge ang Meralco sa distribution charge na lumagpas sa itinakdang halaga. Dapat sana ay IAE 1.35 lamang ang kanilang sinisingil, ngunit tila hindi ito nasusunod. Dahil dito, ang mga mamimili, gaya ni Josel, ay nahaharap sa mataas na singil sa kuryente, na nagiging sanhi ng stress sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kailangan nilang humanap ng paraan upang makabayad sa kabila ng mga hamong ito. Sa kabilang banda, may mga lokal na gobyerno na nagtatanghal ng mga Valentine's gimmick para sa kanilang mga residente. Halimbawa, sa Talisay City, Cebu, hinikayat ang mga empleyado na gumamit ng mga kulay na kumakatawan sa kanilang love life. Ang mga kulay na ito ay naglalawan ng iba't ibang estado ng pag-ibig, mula sa kasiyahan hanggang sa pag-asam. Ang mga simbolong ito ay nagpapakita ng damdamin ng mga singles at couples sa nasabing okasyon. Samantala, sa Puerto Galera, matagumpay na nailigtas ang isang sugatang dolphin. Ang lokal na pamahalaan ay nagtutulungan upang ilipat ito sa mas ligtas na lugar, na nagpapakita ng kanilang malasakit sa kalikasan. Hindi lamang ito ang balita sa mga karagatan, kundi pati na ang pagtaboy ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China. Ipinapakita nito ang patuloy na pagsisikap ng Pilipinas na protektahan ang kanilang teritoryo. Habang ang paalan at tahanan ni Becky ay nagtamo ng malaking pinsala, kanilang pinahalagahan ang kanilang kaligtasan. Pinagsaluhan ng pamilya ang takot at panghihinayang sa mga pangyayari. Isang batang nawawala sa kasagsagan ng sunog ang kalaunan ay natagpuan at naibalik sa kanyang pamilya. Nagbigay ito ng malaking ginhawa sa mga magulang na nag-alala at nagdalamhati sa kanyang pagkawala. 4 na pamilya ang naapektuhan ng sunog at makakatanggap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Bilang tugon, nagplano ang mga residente na magdaos ng donation drive upang makatulong sa mga biktima at maibsan ang kanilang paghihirap. Dahil sa mataas na demand para sa mga bulaklak,
Maraming flower shop ang nagdagdag ng mga tauhan upang matugunan ang dami ng mga order ngayong araw ng mga puso. Ang mga negosyong ito ay nag-ikot ng kanilang mga estratehiya upang makasabay sa pangangailangan. Ang mga presyo ng bulaklak ay nag-iba-iba, kung saan ang fresh flowers ay naglalaro mula EAE 150 hanggang EAE 2,000, depende sa uri at kalidad. Ang mga mamimili ay patuloy na naghanap ng pinakamagandang deal sa kabila ng pagtaas ng presyo. Maraming magkasintahan ang masayang nag-enjoy sa mga pasyalan tulad ng Mangaldan Plaza at Angalacan River Park. Ang mga lugar na ito ay nagbigay ng magandang backdrop para sa kanilang mga dete, lalo na sa espesyal na araw na ito. Sa isang mas malalim na konteksto, ang mga biktima ng Holocaust ay patuloy na nakakaranas ng pagsubok sa kasalukuyan. Ang kasaysayan ay dapat magsilbing aral upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Kasabay nito, ang kasalukuyang hidwaan sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagdudulot ng takot at pangamba sa mga tao. Dahil dito, naglagay ang gobyerno ng Pilipinas ng alert level upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. May mga plano ang US na ilipat ang mga Palestino mula sa Gaza, na siyang nagiging paksa ng iba't ibang reaksi mula sa mga lider sa rehiyon. Mahalaga ang mga pangyayaring ito upang mapanatili ang atensyon sa kalagayan ng mga tao. Ang proseso NJ Patuko sa pagkakin NJ mga biktima ay umabot NJ mahigit 5 taon, gamit ang forensic analysis. Ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng maingat na pag-aral sa mga labi at sa mga alaala ng mga namayapa. Isang misa ang inyalay para sa mga namayapa, kung saan dinaluhan ito ng kanilang mga kaanak. Ang seremonya ay nagbigay ng pagkakataon sa mga pamilya na magtipon at magdasal, isang mahigpit na pagkakasama sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Bilang pagkilala, nakaplanong magtayo ng grave memorial para sa mga biktima, upang hindi makalimutan ang kanilang kwento. Ang proyektong ito ay magiging simbolo ng alaala at kabayanihan sa gitna ng digmaan, na nagsisilbing paalala sa sakripisyo. Ang Suez Canal ay isa sa mga pinakaabala at masiglang ruta ng dagat, kung saan dumami ang mga barko, na nagiging sanhi ng mas mataas na panganib ng banggaan. Sa kasalukuyan, naroroon ang USS Harry Truman. Kasama ng USS Harry Truman, narito rin ang isang cargo ship na nasa ilalim ng bandila ng Panama, na naglalakbay mula sa Jordan patungong Romania. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng mas mataas na trapiko sa lugar. Naging sanhi ng banggaan ang biglaang pagdagsa ng mga barko mula sa Suez Canal, na para bang mga estudyanteng sabik na lumabas mula sa paaralan. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng labis na abala sa anchorage. Ipinapakita ng mga lawang lumabas na may kaunting pinsala sa bahagi ng barko, partikular sa starboard side, na nagiging dahilan ng pag-alala sa operasyon nito. Mahalaga ang wastong kondisyon ng bawat parte ng barko. Sa kabila ng insidente, walang naiulat na pagbaha o pinsala sa mga tauhan ng USS Truman na nagpapalakas ng tiwala sa kaligtasan ng barko. Ang mga sistema ng seguridad ng barko ay nagbigay ng proteksyon sa mga crew members. Dahil sa mga na-clear-powered na planta ng barko, may mga redundancy at proteksyon na naipapatupad. Gayunpaman, may mga pangamba sa pinsala sa fly structure nito na posibleng makaapekto sa misyon. Ang presensya ng isang destroyer, kasama ang aircraft carrier, ay nagbigay ng karagdagang seguridad sa mga operasyon sa dagat. Nagbigay ito ng patrol sa Red Sea habang ang carrier ay nasa Mediterranean. May mga potensyal na problema kung kinakailangan ang aircraft carrier na bumalik para sa karagdagang pag-aayos. Ang maaring mawalan ng oras na ito ay makagambala sa mga operasyon at deployment ng mga assets sa rehiyon. Dahil sa relasyon ng Estados Unidos at Egypt, binigyang prioridad ng US Navy ang pagdaan sa Suez Canal. Ang mga kasunduan sa mga lokal na piloto ay nagtutulak sa mas mabilis na paggalaw ng mga barko. Ang Ehipto ay nagsasagawa ng malawakang investigasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga daungan at barko. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang mga aksidente sa hinaharap. Ang mga malalaking barko, tulad ng aircraft carriers, ay nagdadala ng malaking panganib kapag nagkakaroon ng banggaan. Ang laki at bigat ng mga ito ay maaring magdulot ng malubhang pinsala. Sa ngayon, ang karagatan ay puno ng mga barko, na nagdudulot ng mas mataas na posibilidad ng mga aksidente. Ang Suez Canal ay patuloy na nagsisilbing congested choke point para sa mga barko.